Hello po mga kabayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayo kalagayan. At muli po, nagbabalik ko ang inyong lingkod at samahan niyo po. Tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo at komentuhan po natin mga tambay. Ito po, nakakalungkot po dahil dinadala po tayo sa puro pamumulitika at issue ng korupsyon. Ang tanong, paano na ang ating kinabukasan? Paano na ang ating ekonomiya? Paano na ang susunod na henerasyon? Kung ganito lang po ang gagawin nila, mag-aapat na taon na. Kaya napakaganda po na suriin at syempre po pakinggan po natin ang paliwanag po ng isang economist na si Cora Gigote. Ang nangyayari po sa ating bansa at sa mga darating pa, mga kababayan. Nakakalungkot po. Bagsak na po lahat ang Pilipinas. Sa pera, mga kababayan, sa pera, bagsak na bagsak. Ekonomiya, inflation, napakatataas ng bilihin, pero nakatutok pa rin po sila sa politika at korupsyon. Pakinggan po natin si Ma'am Cora, mga kababayan, at komentuhan po natin. Nangyayari po ngayon, I'm sure po you're very much aware kung ano na po yung mga nangyayari sa ating politika, sa Senado, sa House of Congress, kahit sa executive branch po, no? Ito pong mga bagong pangyayaring to, how do you think it will affect our economy? Actually, malaki ang effect niya. Kasi ngayon, pag i-measure mo yung heat index ng political environment natin, napakataas. Kahapon lang, di ba? Ang daming nangyari. Correct. Lumabas yung report ng PGMN, tapos nagkaroon ng impeachment proceedings sa Congress, tapos nagkagulo sa Senate. At saka yung sa Senate, seryoso yun kasi there was a breach of constitutional lines, no? Kasi yung executive branch they forcibly crossed the lines of Senate by parang umatake sila sa Senate without due process, di ba? Tapos gusto nilang huliin ng isang elected Senator. official. So talagang ano yan, it's a breach of security, breach of constitutional lines. So kumbaga, may constitutional crisis na tayo. Ngayon, nakikita yan ng buong mundo. So, bakit sila mag-i-invest dito kung napakataas ng political heat index? Yan, I agree. Oo, Diba? oo, Bagsak na nga yung foreign investments up to February this year. Bagsak na ng almost 40%. So ano pang aasahan mong investors na papasok dito kung ganyan ang sitwasyon ng ating politika? So ano ma'am, also ma'am Cora, isa pang ako kasi lagi araw-araw binabantayan namin yung dollar exchange. Talagang ayan na naman, tumawid na naman tayo sa 61.50. Tapos sa last week, buti na lang nag-60. Yung ano rin po natin, yung palitan ng piso kontra dolyar, yan ba ay dulot more external dahil po sa mga pronouncement po ni Donald Trump or dahil po dito sa political climate natin? Yung uncertainty, sabi mo nga mataas masyado ang political heat index. Actually, it's a combination of several factors. Kasi ang demand, kasi ano yan supply and demand ng dollar, di ba? Kaya nanghihina yung piso. Kaya yung ating international reserves medyo bumaba this quarter. Kasi yung foreign remittances medyo nanghina. Nag-grow pa rin siya pero I think it's just about 10%. In the meantime, yung foreign investments mo na nagdadala ng dapat ng dollars, bumaba. Di ba? So kaya drain rin yun sa international reserves. Tapos may mga investors na umaalis. Okay? So drain yun. And then, yung import cost natin, I think nakakalimutan ng bansa na meron pang oil crisis. Dahil sa masyado nilang binibigyan ng atensyon ang political environment, nakakalimutan na may global crisis pa ang oil supply. Correct. So, yung cost ng pag-import natin ng langis at saka yung cost ng pag-import ng bigas dahil nag-depreciate ang peso, tumataas yan. Kaya ganyan. So, lalong manghihina. Kumbaga parang vicious circle na yung nangyayari dyan kasi tataas ang inflation mo, manghihina ang ekonomiya, ganyan. So, manghihina rin ang piso. So, hindi pa tapos yung panghihina niyan. Manghihina pa yan lalo. Nako. Lalo na pagka dating ng second quarter results, makikita mo talaga manghihina lalo ang ating ekonomiya. Yan po mga kabayan.
At wala naman pong pakialam dyan ang gobyerno ngayon. Kasi kung may pakialam po ang gobyerno ngayon, nakatutok po sila sa ekonomiya natin. Hindi po sila nakatutok sa politika. Hindi po ba? Baliktad eh. Wala po silang pakialam sa ating ekonomiya. Wala po silang pakialam kahit ikaw ay maghirap at magkamatay ka sa gutom, sa hirap, sa napakamamahal na bilihin. Wala silang pakialam dyan. Baliktad eh. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang tinututukan kung paano mabigyan ng kaginawahan ng mga Pilipino. Ngayon, baliktad po. Sa panahon po ngayon, iba na. Ang tinututukan po kung paano po sila makakaligtas sa ginawa nilang kawalangian, katarantaduhan at pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya po wala silang ginawa kung hindi tutukan ng tutukan ang mga tao na makapagpapabagsak at magpapakakulong o magpapakulong sa kanilang lahat, di umano. Kaya nga po, political crisis ang nangyari sa ating bansa. Wala na po. Yung mga investor natin, nababawasan pa. Umaalis. Kaya nga po bumabagsak ang ekonomiya. Bumabagsak ang piso, tapos may problema pa tayo sa oil crisis. Hindi po ba? Mahina. Tapos yung ine-export pa natin. Yung inaangkat pa natin. Bumibili tayo ng bigas gamit ang dolyar. Lalong tataas ang bilihin. Pero hindi po yan tinututukan ng pamahalaan. Nakatutok lang po sila sa impeachment. At dito po ngayon, saan? Sa Senado. Nakikita nga naman ng buong mundo yan. Tama ang sinasabi po ni Ma'am Cora. Kitang-kita po sa buong mundo ang nangyayari sa politika sa ating bansa. Sino ngayon ang papasok para mamuhunan sa ating bansa? Sige nga. Tapos ang ating bansa, pag ni-research mo, at nire-research din niya na matatalinong negosyante, ang ating bansa ay pangatlo sa most corrupt sa buong Southeast Asia. Pangatlo tayo sa pinaka-corrupt. Nakita niyo po? Corrupt na ang ating bansa, tapos matindi pa ang politika. Papasukin ka ng investor at ubod pa ng mahal na kuryente sa ating bansa. Unbelievable. Pero wala pong pakialam ang pamahalaan. Yan ang lagi ko pong sinasabi sa inyo. Kung may pakialam ang pamahalaan at ang gobyerno ngayon, tututukan nila yan umpisa pa lang. Umpisa pa lang ng kanilang pamamahala. Hindi po pamumulitika ang gagawin nila. At hindi pagnanakaw. Di po ba? Ang gagawin nila, yung sinasabi ni Ma'am Cora, di po ba? Ayusin mo ang ekonomiya. Kung sinasabi nila na ang ekonomiya nung panahon ng dating Pangulong Duterte ay hindi pa ganun kalakas ayon sa kanila, bakit lalo mo pinabagsak? Sinasabi mo nga, nung nangangampanya ka, hihigitan mo pa dahil hindi ka masaya doon sa ekonomiya at doon sa mga naiwan ni dating Pangulo Duterte. Bakit ngayon? Ano ginawa mo? Lalo mong pinabagsak at pinalala. At grabe ang pamumulitika at gamit ang pera. Nakita nyo po yung nawawalang pera? Kaya bagsak ang ating ekonomiya. Imbis po nakakatulong sa ekonomiya natin yung mga pera, sila lang po nakikinabang. Nakita nyo po issue ng korupsyon? Trilyon? Gaano karaming pera ang trilyon? At daan-daang bilyon na sana'y umiikot sa ekonomiya natin. Pero hindi po ganun ang nangyari nung sila po'y nanungkulan. Hindi po umikot ang pera. Inilagay sa maleta. At sa kanila lang napunta. Hindi po ba? Yan ang issue eh. At yan ay pinatotohanan ni Saldico at ng kanyang mga alipores, ng kanyang mga security na mga taga-deliver, yung mga marine at ex-marine o ex-soldiers. Di po ba? Ganyan po mga kababayan ang nakakalungkot. Ito na mismo mga ekonomista ang nagsasabi. Isa na si Cora, si Ma'am Cora nagsasabi, walang patutunguhan ng ating bansa dahil wala naman silang pakialam
At patuloy pang babagsak ito. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawa nilang pamumulitika. At ang nakakalungkot, gamit na gamit pa nila sa pamumulitika ang malalaking mainstream media di umano. Wala rin po silang pakialam sa ekonomiya at pagbagsak ng ating bansa at kahirapan ng mga Pilipino. Unbelievable. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Hindi pa kayo tamaan ng kulog at kidlat. Di umano. Yan po mga kababayan, ang napakagandang nangyayari sa kanila. At ang nangyayari naman sa atin, unti-unti tayong pinahirapan at pinapatay sa kahirapan at gutom. Pero pagdating sa kanila, ubod po ng lakas ng ekonomiya ng mga politikong magnanakaw. Napakalakas po na ekonomiya nila. Wala silang kaproblema. Mga kababayan, kahit po ang bigas ay maghalaga ng 1,000 per kilo ng bigas, magugutom ba sila? Hindi. Kaya nilang bilhin dahil ang pera nila ay male-maleta. Hindi po ba? Samantalang tayo, mga kababayan, mapapamura ka na lang sa kanila. Muli po mga kababayan, maraming salamat po kay Ma'am Cora. Na thank you po sa inyo pong napakagandang paliwanag, lalo-lalo po sa nangyayari sa ekonomiya ng ating bansa. Mabuhay po kayo. Kaya lang po, kahit ano po ang sabihin po ninyo at sabihin po natin, sarado na po ang utak. Bingi na po at pipi at bulag ang namamahala ngayon dahil hindi naman po importante sa kanila ekonomiya. Ang importante po sa kanila ay politika. Mga kababayan, hindi po ba? Ingat-ingat din po kayo, Ma'am Cora. Ingat-ingat po. At maraming salamat din po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, maraming salamat din po sa nagbibigay po ng biyaya tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Ani Jo, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Siapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, at si Arthur Estranero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. At God bless din po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal. Yun lang naman po napaka-importante. At syempre po darating din po ang panahon na ang mga taong nagpapahirap sa ating bansa at nagpapahirap sa atin ay darating din po ang kawakasan nila. Muli po, paalam, bye-bye.